Ito yung second floor. Dito sa first floor. Original itong sahig, sir, ano? Original Ito yan. pa rin? Original yung mga yan, sir? Original yan. Mga stained glass pa, oh. mga apple glass, yung mga ganyan. Property is not for sale. Yes. Kasi binibenta nila ng mga Bakit sino ba yung kamag-anak. nagbibenta na hindi naman kanila? So may nakasulat na the property is not for sale. Bakit meron bang bumibili? Okay, kasama natin ang isa sa mga descendant, ang great-great-great-grandson no, ni Don Francisco Sebastian. Ayun, sir, so isa nga sa mga talagang parte ng history ng Hagonoy, Bulacan ay itong bahay ni Francisco Sebastian. So kailan po ito itinayo, sir? Tinayo siya ng 1800. After ng Revolution, naging ano yung bahay, kung mapapansin niyo yung bahay is sa architecture, tinatawag na bahay na bato. Which is, sa baba is concrete, apog siya. Tapos sa taas is kahoy. This is a tropical house. Kasi kung mapapansin niyo, maraming windows, maraming source of air. Yes. So, yun siya. Nung 2000, kung di ako nagkakamali, 2016 or 19, inano to na 100 years old. Okay. Tapos, ang nangyari noon, sila Amang Jun Cruz Reyes, yung isang sikat na manunulat na tiga Hagonoy din. Apo. Tapos lahat ng mga school sa Hagonoy, may representative sila Oo. para ikalat yung history ng bahay. So, yes. After nun, may recognition siya sa Kapitolyo sa province ng Bulacan. Pero after that, hindi na siya na-follow up. Hindi na. Oo. So, since then, may mga detractors na mga humaharang para talagang ganap na malagyan ng marker, itong yes. bahay. Yes. Karamihan dito, sila yung mga kamag-anak na walang pagpapahalaga dito sa bahay. Okay. Sa history. Awa ng Diyos, kung mapapansin nyo, yung kalakihan ng bahay, napunta dito sa amin, sa side ng... Kasi yung father ko kasi, dalawa lang silang magkapatid. Oo. Namatay yung ate niya. Opo. So, siya na lang. So, yung kalakihan ng bahay napunta sa kanya. Okay. Kung mapapansin nyo dun sa likod, iba na eh. Kasi... Oo nga, punong-puno na nga, sir. last 2010, inilalaban na namin to sa National Historical Commission of the Philippines and under the protection of RA 1066 Yes, Heritage Act on 2009. Yun. So, may mga detractors dyan na sinasabi na hindi daw to historical, pero nagpunta dito ang National Historical Commission of the Philippines, pati na ang National Museum, at sinabi nilang 90% original ang bahay, yung structure niya. So, Yes. under the law, yung mga presumed important cultural property, actually, way back 2014, na-declare siya ng National Museum na important cultural property level 3, which is ang ibig sabihin niya, nare-recognize siya ng batas. Then later on, naging presumed important cultural property, pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya protektado ng batas. Yes, oo. So, ito ay protektado pa rin under 50 years and above na structure Yes. na nare-recognize ng National Museum or National Historical Commission of the Philippines, na way back then talagang nilalaban namin to. Oo. Actually, yung nakabili dun sa likod na part na hindi naman namin alam na inaibenta na pala, na tinubos, na tinubos lang actually nung nakabili sa bank. Oo. Nung isa naming kamag-anak, na isa sa mga kalaban namin until now, na sumisira sa property. Ngayon, 13 years niyang hindi nagalaw yung property dahil nga sa batas. Okay. Kaya ngayon lately, dahil nangyari, pati nanay ko sinaktan dahil doon sa property, lagi nilang binabaliwala yung RA 1066.
Ngayon, dahil sa awa ng Diyos, dahil nga sa mga, kung mapapansin nyo doon, sa may part na yon, giniba nila yung bakod na ganito. Oo nga sir, yes. Oo, Giniba meron nga nila eh. way, Pero last hindi nyo November. property yun. Property yan. Ah, Actually, yung property buong rin. property na yan, protected dyan ng batas. Okay, okay. Ginawa nila, pinipilit nilang angkinin. Ito, protektado ng batas. Ngayon, sumulat ako sa National Historical Commission of the Philippines para, ngayon, in-acknowledge nila yung reklamo ko kasi sinabi ko, trespassing, fencing. Oo. Sumagot sila na ang sinasabi nila na sinulatan yung dating mayor na si Flor de Lisa Malapas na aksyonan yung ginawa nilang pagbabakod, yung paninira ng bakod. So, ang kalaban nila dito, yung bayan ng Hagonoy. So, sa ngayon, dahil nga tayo ay may bago ng mayor dito sa Hagonoy, si Ate Charo, na umaasa naman kami na matulungan po kayo, no? maibilis ang para makasuhan na yung mga dapat kasuhan under the law. Yes. Kasi way back talaga dahil sa ginawa nila na stress yung tatay ko, namatay last December dahil sa ginawa nilang pang-i-stress, panghaharas sa amin. So, sa ngayon, kasalukuyang gumagawa kami ng aksyon, patuloy na sa pagpoprotekta ng bahay. Alam naman ito ng mga tao na kung mapapasin nyo dito sa Hagonoy, konti na lang ang mga historical Oo nga sir, house. bibihira. Oo. Kasi way back 2010 to 15, si Acuzar, si Salas Casas, sa ngayon doon sa Bataan ba yun? Oo nga, meron nga siyang kinuwang bahay dito, di ba? Yun. Yung mga bahay dito sa Hagonoy, binili niya yun. Nilipat niya doon. So kung mapapansin nyo, maliban doon sa White House, ito na lang talaga yung makikita nyong Spanish-related. Yes. Idinema nila itong halimbawang legacy ni Don Francisco Sebastian. Pero kung makikita mo doon sa munisipyo, hanggang ngayon yung lumang munisipyo doon sa bayan, nandun yung pangalan niya? andun nakalagay, municipal president sa marker. Francisco Sebastian. So, hindi nila maitatanggi sa history na talagang malaki ang impact ng mga Sebastian. Katulad nito, yung street, itong barangay namin is San Sebastian, Barangay San Sebastian, which is according to oral history and the history na nung araw, dahil yung mga pilantropo, actually yung tatay ni Don Francisco nakalibing sa simbahan. Doon mismo sa may structure ng simbahan siya, nakakabit siya. Ibig sabihin, nung araw, ang mga inililibing doon yung mga prominenteng tao na malaki ang nagawa sa simbahan at saka sa bayan ng Hagonoy. Yes. So, hindi naman maitatanggi na ang pamilyang Sebastian under ni Francisco Sebastian naging malaking parte ng Hagonoy na pilit na pinupolitika, pilit na inaano, pero patuloy pa rin kami lumalaban ng mama ko para sa history. Yes. Kasi pag nawala to, isa to sa mabuburang history ng Hagonoy talaga, sir. Kaya talagang inilalaban namin to para manatili sa legacy. Kasi sabi nga nila, yung pera kikitain yan eh. Although kung halimbawa, magiging pera to, pero hindi mo masisigurado sa structure ng bahay ngayon eh. 'Di ba? At least, ang ancestral house na to, kahit na anong mangyayari sa pamilya Sebastian, may bahay. Yes. Hindi ka titira sa kalsada, hindi ka makikitira ka sa Yun ang importance ng isang ancestral house. Na patuloy namin na inaalagaan, minamahal, na may pumupunta ditong mga mga student ng Bulacan State University at iba UST para mag-alam yung tungkol sa history ng bahay at saka karaniwan dito nagsushooting yung mga nagsushooting na El Filibusterismo, mga Golimi Tangere. Tapos Maria Clara Ibarra, hindi? Hindi, pero nag-shooting dito GMA, yung karelasyon, tsaka yung katokat. Yung karelasyon. Tapos KMJS. Yan. Okay. Tapos sir, kayo ay 5th generation na, tama? Yung tatay ko talaga yung direct na apo. Direct descendant? Direct descendant na apo yung tatay ko. So ako yung sumunod. So, 5th generation na nga. So consider na natin na isa siyang ancestral house, sir. Sir, pwede ba kami sumilip sa loob? Sige, okay sige, lang? O papasilipin tayo ni sir sa loob ng kanilang bahay. Dito So ngayon, sir, Oh. ilan na lang po kayo ang nagmamanage nito?
Hindi naman ikaw lang. Family na lang namin. Mother ko, kasi namatay na nga yung father ko. Itong nakalagay na to, this Oo. property is not for sale. Yes. Kasi binibenta nila ng mga Bakit sino ba yung kamag-anak. nagbibenta na hindi naman kanila? Hindi kanila kasi inaangkin nila. Siyempre, Oo. sabi nga nila, to claim is one thing, to prove is another, di ba? Yan, oo. Lahat tayo dun, sir, kasi may to prove Sorry, is sir, another. So, Oo. syempre, ngayon, inaano namin sa korte, ang korte na magdidesisyon Oo nga, sa yes. pangyayari. Oo. Syempre, nang mabraso sila, hindi naman kami papayag. Oo. So, kaya nilalagyan namin dun sa ano. Actually, sabi nila, binenta na nga nila yung magbabayaran na daw. Sa inyo talaga yung part na yan, sir, Oo, hanggang doon. actually, dulo. yan, buo yan, property ng mga Sebastian. Sa mga Sebastian. Inaangkin lang nila. Hindi naman sila, ano na. Hindi naman sila yung mga nagmana. Oo, protektado na sila. Protektado na to ng batas eh. Saan ang daan natin, sir, dito? Dito tayo. Dito. Kasi nakasara dun sa pinto eh. Yun lang kapag isang mga nagmamana, wala na interest talaga, sir, no? May mga ganun talaga eh. Yung isa sa mga karaniwang detractors na ito, yan. Ay, ang ganda. Ito dati yan, ito wala to yung grahe. Diretso yan, Oo. lusutan yan hanggang kabilang kalsada. Oh, okay. Doon, Karwahe yan, simula doon. Oo. Ito yung second floor. Dito sa first floor, Dito muna tayo sa first floor. Sir, di ba umaabot ang baha dito? hindi, nung pinakamalaking baha, sumilong lang dito sa may ano. Okay. So, ito naman, sir, yung... Sa lang sa sampay, biglaan eh. Oh, Ito siya. ito yung pinakababa. Tapos kung mapapansin mo, yung mga painting na yan, ano to ng Hagonoy Art Group. Sila yung gumawa. Oo, sila yun. Ito, painting ni Gody Reyes, isang kinikilalang... Ay, oo, ang ganda. Kinikilala siyang, Artist of Agonoy. artist of Hagonoy, tsaka dangal ng lipi ng Bulacan. Okay. So, ito, ayan. Ito si Francisco Sebastian. Ginala sa may water district to. Ito po siya. Siya. Original itong sahig, sir, ano? Original Ito yan. pa rin? Original. Tapos yan, ayan, mapapansin nyo, may painting. Oo. Ito kung mapapansin nyo itong painting na yon na may simbahan, yung kilala na yung artist na si Al Perez. Al Perez. Siya yung kaya sa isang nagbigay ng artist na tinanggap ni Pope. Siya yun. So, well-known naman siya. So, binigay niya to sa bahay. Kung mapapansin nyo, to bahay na ba to yan? Tapos nilagyan niya ng Santo Niño. Tapos yung, ayan, si Al Perez. Al Perez. Well-known siya. If masa-search nyo rin, yan. Tapos ito yung model house. Oo. Ito, oo. Ang galing naman meron kayo nito, sir. Actually, Dinonate ba to? ng mga student ng Bulacan galing. State University. Laki. Ito yan, kung mapapansin nyo, ito yung sinira nila na part. Sa Itong likod. part na to. Oo, yung part na yan. So, ang naiwan na lang yun na lang. Itong part na to. Oo nga. Sayang. Anyway, at least, sir, at least kahit pa paano, may isang mga kagaya nyo na, na direct descendant o descendant na nagmalasakit pa rin, na nag-save sa bahay na ito, no? Ng lolo ninyo, sir, no? Yan. So, mapansin nyo. Very nice. And yung mga window mo, sir, ito pa rin talaga, no? Yan talaga. Copies made yan. Bigat to. May mga sampay lang. Pasensya na. At least hindi umabot yung baha dito sa loob nila. Hindi, actually hindi. Nung Oo. Flooring na to, matagal na to, no? matagal na to. Matsuka pa. Matsuka Oo. to. Nakikita mo talaga yung original. Ano lang tayo. So wala tayong plano. Kumatok lang ako sa bahay ni sir wala. kung pwede tayong mag-vlog. So pinayagan tayo, sir. Maraming salamat po ulit. Alam mo naman, Oo. And I hope to ng Hagonoy. Na sir, na ma-restore ito. Oo. Matulungan kayo ng government. Actually, sa batas, kapag sa important cultural property, pag level 1 and 2, yun yung mga Heroes Park, Oo. yung mga prominent national heroes, yun yung subject for renovation. Pero yung level 3, hindi pa siya sakop. So, kailangan ng mga primary documents. Oo, yes. Actually, doon sa libro ni Jose Salazar, ika-50 taon ng Hagonoy, doon nakalagay na si Lolo ay treasurer at saka secretary ng
Katipunan ng Bulacan. Oh, talagang may naiambag siya sa Pero ano, talaga, sir, ano? katipunero siya talaga. Oo. Itong Original yung mga yan, sir? original yan. Wow. Ito, yan, kung mapapansin nyo yan, nakalagay na yan sa mga art book, history book, na National Library. Oo. Yan, so, tinanong namin to kung paano mapipreserve o ano, ayon sa mga chemical engineer ng National Historical Commission of the Philippines, nasa 5 million ito palang ano na to. Oo. Kasi ano yan eh, hindi, pang tawag dito, natural yung paint na ginamit dyan, sir eh. Mga halaman, no? Talaga ang sabi, isa sa mga nag-paint na yung founder ng UP ng Fine Arts. So talagang nung araw is, dito tayo. Oo. Ito yung kanina, yung pinakita ni sir, ito na lang yung natitirang ito, part. Kasi ito. before, extend siya dito. No, sir, no? Pasensya na sa... Okay lang po, sir. sampay. Oo nga. Tsaka ito, kung mapapansin mo dito, itong lupa na to ng St. Anne, Sebastian din na nag-ano nito, anak ni Don Francisco, nag-donate ng lupa na yan Okay. sa St. Anne's. St. Anne's. Kaya yung mapapansin nyo, Dr. Avelino Sebastian, ayun o yung... Oo nga, another Sebastian. Kapatid kamag-anak- po. Ano siya, anak ni Don Francisco. Anak siya. Okay, okay. Oo. Tapos dito, mapapansin nyo, dito sa side na to. Ang laki ng door, oh. Yan talaga. Kala mo higante yung mga nakatira, pero yan kasi yung ano eh, para yung airflow, pasok lang sa loob ng bahay. Ito si Don Francisco. Actually, nung way back 2014, gumawa ako ng film na Pluma de Sangre na Cine Republica Malolos ito na pinalabas sa mga sinihan ng Bulacan regarding old houses. Ito finiture ko tong bahay. Tapos ang ano niyan, naging atake ng film, short film, 27mm na film. Oo. Na ako bilang apo, parang sa pagraran ko sa kanya, dahil pinamigay niya yung mga ari-arian, tumulong siya sa tao, napabayaan niya yung later generation, yung wealth. So, dahil nasa politics sila, nung araw kasi, kung di nyo na natatanong, yung araw, yung politics kasi ay kung anong meron ka, yun ang bibigay mo eh. Oo naman, yes. Yun kung ano yun talaga. So, nag-decide siya, gumawa siya ng kasulatan na hindi na kami pwedeng tumakbo sa politics, knowing na na ito ay maghihirap na kayo kasi ibibigay mo na yung meron kayo eh. Hindi naman niya iniisip na pagdating ng araw, napapasok ka ng wala, lalabas ka ng maraming property, di ba? So, ganun kabuti ang mga politician ng araw, talagang pagtulong sa kapwa. Parang ano na yata natin mga Pilipino yun, sir, no? Talagang ganun tayo, mapagbigay, no? Mapagbigay. So, hindi naman lahat, no, sir? Kumbaga, siyempre, tumutulong talaga kami sa ilang mga philanthropies, mga Mga stained glass pa, Oo, mga apple glass, mga ganyan. And the windows, so, hoping na pag nagka-budget, i-restore may restore na. O, tsaka sana, sir, matulungan kayo ng local government. Mabigyan kayo ng budget din, no? Sa tourism. Sana ma-priority itong bahay nila, no? Yung bahay nila, sir. Para maayos yung mga sira, mga... Yan kasi tibay pa ng mga structure, eh. Opo, actually, itong kahoy na to, hindi siya tinatabla ng anay at saka pako. Yung pako ngayon, pag pinako mo siya, babaluktot, hindi babaon. Ganun siya katigas kasi mga old wood to eh. Kumbaga, hindi katulad ngayon sa dami ng demand. Bata pa lang yung puno, pinuputol na. Ito talaga, matatanda na talaga to. Yung tinatawag na taga sa panahon na tinatawag. Ito, talagang hinog sa panahon. Hinog na sa panahon. Yes. Bago siya hinarvest, kaya talagang maganda yung quality ng kahoy. Ang ganda. Ang ganda ng structure ng bahay. No? Hoping na maayos na para mas ma-renovate. Yes. Yan. So meron siyang dalawang room lang ba ito, sir? Meron dyan. Tapos dun sa gabi dun. Pero ito yung functional dito, dalawa. Functional yan. Oo. Siyempre yung CR dito wala na talaga, sir, no? Yung CR sa baba. Sa baba kasi usually yung CR niya nasa baba lang. Sir Alexis, maraming salamat po ulit sa pagtuloy niyo sa amin dito sa inyong bahay. Kailangan naman. And kasama mo kami na magdadasal na mabigyan kayo ng priority na ma-restore ang bahay niyo ng local government. Salamat po ulit, sir. Thank you.